Iniimbestigahan ngayon kung dumanas nga ba ng torture o pagpapahirap ang isang nasawing bihag ng MNLF sa kamay ng mga rebelde. Tila raw kasi binunot o tinanggal ng mga rebelde ang mga kuko ng biktima bago ito binaril umano sa tiyan. Mula sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City, nakatutok live at exclusive si Chino Gaston. Chino. Mel, kumpara sa mga nagdaang araw ay malaki na binawas ng volume ng putukan sa pagitan ng MNLF at ng puwersa ng gobyerno dito sa Rio Hondo. Bagamat nakakarinig pa rin tayo na pang isa-isang putok ng mortar, ngunit hindi natin matiyak kung galing ito sa puwersa ng gobyerno o galing sa hanay ng mga rebelde. Saksi din tayo kanina sa maikli pero napakatinding palitan ng putok sa pagitan nito mga barko ng Philippine Navy na nagbabantay sa karagatan at ilang kalalakihan dyan sa may dalampasigan ng Rio Hondo. Samantala, Mel, ay iniimbestigahan na ngayon ng Commission on Human Rights ang ilang alegasyon na maaring dumaan sa torture itong ilang dating bihag o hostage ng MNLF at ito ang ating eksklusibong tinutukan. Sa mga litratong ito mula sa Commission on Human Rights sa bangkay ng hostage na si Raymond Cepeda, kitang-kita ang mga putol-putol niyang kuko sa lahat na daliri. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, iniimbestigahan nila kung sinadyang bunutin o tanggalan ng mga kuko si Cepeda. Nangingitim sa naipong dugo at parang pinipi. Isa si Cepeda sa mga namatay na hostage sa Lustre Street, pero naisugod pa itong sugatan sa ospital. May tama ito ng bala sa tiyan na kanyang ikinamatay. Hindi malinaw kung pinakawalan o nakatakas ito. Sabi ng mortician na umayon sa labi ni Cepeda, tingin niya hindi normal ang magkaroon ng punit-punit na kuko sa lahat na daliri ang isang tao. Sa tingin ko, sir, hindi normal, sir. Kasi wala, ngayon na ako nakakita ng ganun. Parang ano, parang tinanggal. Hindi dahil sa sakit yun, yung ganung tsura. Hindi, sir. Hindi yun sa sakit. Inaalam pa ng CHR kung tinorture nga ito. Kwento ng CHR, nagte-text pa raw si Cepeda sa mga kaanak ng mga impormasyon tungkol sa ano ang nangyayari sa kanya at mga kapwa bihag habang hawak sila ng MNLF. Kasama ni Cepeda na nabihag ang kanyang may bahay pero hindi na sila pinagsama dahil ibinukod daw ng MNLF ang mga babae sa lalaki. Inuwi na noong Miyerkules sa Dumaguete City sa Negros Oriental ang mga labi ni Cepeda. We check on the relatives or those who knew the victim na kompleto naman yung kuko. The possibility na he was caught providing information to the outside and looks like yun na natanggalan. Pero hindi lamang daw MNLF ang binabantayan na maaring lumabag sa human rights, maging ang mga tropa ng gobyerno rin. Sabi ng CHR, ang mga bangkay ng MNLF na nasa litratong ito ay basta na lang iniwan ng mga sundalo sa tabing kalsada. Hostages made as a human barricade or shield ay doon nila nafe-feel yung mga sniping fire coming from the other side, from the government. So they've been shouting, ceasefire, ceasefire. Nauna nang sinabi ni Secretary Mar Rojas na hindi sinasantabi ng gobyerno ang karapatang pantao ng mga rebelde. Mel, sa ika-12 araw ng sigalot dito sa Zamboanga City ay nananatiling sarado pa rin itong Barangay Santa Barbara, Barangay Santa Catalina, Rio Hondo at Marikina mula sa mga residente. At walang patid pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang pagpapatrolya ng mga Philippine Navy boats sa karagatan at paglipad ng mga tinatawag na surveillance aircraft. Kahit gabi na, patunay na maaari mataas pa rin talaga ang tensyon dito sa lungsod at hindi pa talaga ligtas ang makabalik ang mga residente at maaring narito pa nga talaga ang puwersa ng MNLF. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.